naman ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Martes na nawawala ang stone bust o ang mula ulo hanggang dibdib na sculpture ni Dr. Jose Rizal sa Paris. Pinaniniwalaan ng ahensya na sa pagitan ng October 25 at 26 nang kinuha ang nasabing busto na matatagpuan sa 9th Arrondissement ng Paris. Nakipag-ugnayan na ang embahada ng bansa sa mga lokal na otoridad at Filipino community sa Paris upang mamonitor ang usad ng investigasyon at kung maibabawi o mapapalitan ba ito. Sa kasalukuyan, inaalam pa ang motibo sa pagkawala ng busto ng bayani. Sa kabilang banda, magsisimula na ngayong November 22 ang Malaysia Friendship Cup 2025 na pinangunahan ng Malaysian Embassy sa Pilipinas at ng Malaysia Chamber of Commerce and Industry o MCCI. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Magsisimula na ang 2025 Malaysia Friendship Open sa November 22, 2025 kung saan mas pinatitibay ang diplomatic relation at ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, gayon din ang pagbubukas ng maraming business opportunities para sa dalawang bansa. Magaganap ang naturang tournament sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Pampanga at tinatayang nasa 288 golfers mula sa Malaysia at Pilipinas ang sasabak sa kompetisyon, kabilang ang ilang mga kilalang negosyante, diplomat, government officials at golfers mula pa sa iba't ibang international communities. Ang Malaysian Friendship Cup na ito ay naglalayon na palakasin at pagtibayin ang ugnayan ng bansang Malaysia at Pilipinas para sa pagbubukas ng mga negosyo na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, sa kamakailang paglilipat ng Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN Chairmanship sa Pilipinas, ang golf tournament na ito ay sumisimbolo sa pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN community. Ayon yan kay Malaysian to the Philippine Ambassador Abdul Malik Castellino. As you know, Malaysia just handed over the chairmanship of ASEAN to Philippines, and we were the host this year with the theme Inclusivity and Sustainability. And so this golf game will be a culmination of the whole year of programs of ASEAN. And also we are proud again to hand over to the very capable hands of Philippines will be host the 2026 ASEAN Chairmanship. Bukod pa rito, ito ay nagsisilbi rin bilang plataporma sa pagbibigay tulong sa mga charities. Kagaya na lamang ng nakaraang taon kung saan namahagi sila ng tulong sa mga paaralan sa Pampanga at Bulacan at sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Batangas. Ngayong taon naman, direktang mapupunta sa mga charities ang malilikom na kita sa tournament, partikular na sa mga nasalanta ng kalamidad sa iba't ibang lugar sa bansa katulad ng Cebu at Davao. This golf cup tournament is not only an area where we network, we increase collaboration, we come together as a family of nations to better understand each other, but also it serves as a medium to generate funds for us to be able to support the communities in Philippines from various sectors. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Malaysia Chamber of Commerce and Industries Deputy Chairman Stephen Cao sa mga sponsors ng naturang paligsahan dahil umano sa kabutihang loob ng mga ito. As we look forward to another memorable tournament, let us continue to play not just for victory, but for a cause greater than ourselves. Thank you, and we look forward to seeing everyone at the Malaysian Friendship Open 2025 on November 22. Hindi lamang ito basta golf tournament dahil ang makakalap na kita rito ay layunin na rin na makatulong sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
At least 3 people were killed and 11 others were injured after a UPS cargo plane crashed in Louisville, Kentucky and burst into a massive fireball shortly after takeoff. According to reports, several of the injured had severe wounds and authorities feared the numbers of fatalities could increase. The plane was departing from Louis Muhammad Ali International Airport bound for Honolulu when flames appeared on its left wing. It briefly lifted off the ground before crashing and exploding into a huge fireball. Zoran Mandani elected as the first Muslim mayor of New York City. Mandani entered the race last year being unknown, had little money and no institutional party support. Despite of this, he achieved his victory over former Governor Andrew Cuomo and Republican nominee Curtis Silva. Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited troops in the Pokrovsk area on Tuesday, where Russian forces continue to operate. According to Zelensky, he met with the soldiers at the command post, which are conducting a defensive operation in the sector, and presented them with state awards. Meanwhile, Zelensky urged the United States to open a deal in supplying Kyiv with long-range weapons. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH na mahagi ng tulong medikal at tubig sa mga apektado ng bagyong Tino. LTFRB magsasagawa ng konsultasyon sa buong bansa hinggil sa taas pasahe sa PUV. Very important witness, nakatakdang humarap sa BRC. CHED, nag-abiso ukol sa unauthorized graduate programs at diploma mills. Malaysia Friendship Cup 2025, aarangkada na sa November 22. At stone bus ni Rizal sa Paris, nawawala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.